Noong ako'y bata pa, may isang bahay sa dulo ng baryo namin na laging iniwasan ng mga tao. Ang bahay na ito ay matagal nang abandonado. May mga yero sa bubong na kalawangin, mga bintanang basag, at mga pader na parang kumupas sa paglipas ng panahon. Ngunit higit pa sa anyo nito, ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay ang mga kwentong bumabalot dito. Kwento ng isang kaluluwang hindi matahimik. Ayon sa mga matatanda, minsan itong tinirhan ng isang pamilya noong dekada 70. Masaya raw ang mga unang taon nila sa bahay, ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang biglang namatay ang bunsong anak ng pamilya. Nahulog raw siya mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Walang nakakita kung paano nangyari at walang makapagsabi kung aksidente ba iyon o may kakaibang puwersang nagdulot ng kanyang kamatayan. Simula noon, parang sinumpa ang bahay. Ang nanay ng bata ayon sa mga kwento ay hindi nakayanan ang pagkawala ng kanyang anak. Sa gabi-gabi, maririnig raw sa loob ng bahay ang kanyang hikbi. Halos nagmamakaawa sa hangin na ibalik ang anak niya. Makalipas ang ilang buwan, natagpuan siyang wala ng buhay sa kwarto ng kanyang anak. Gapos ng matinding kalungkutan at galit. Dumating ang gabi na nagbago ang lahat para sa akin. Nangyari ito noong isang maulan na gabi, habang pauwi ako mula sa tindahan. Hindi ko inasahan ang malakas na ulan, kaya't hinanap ko ang pinakamalapit na daan pauwi. Ang landas na dumadaan sa likod ng abandonadong bahay. Sa simula'y okay lang ang lahat. Naririnig ko lamang ang patak ng ulan sa lupa at ang malamig na hangin na umiihip sa akin. Ngunit nang makalapit na ako sa bahay, parang may kakaiba akong naramdaman. Tumahimik bigla ang paligid. Kahit malakas ang ulan, parang huminto ang mga tunog nito. Mula sa isang sulok ng mata ko, napansin kong nakabukas ng kaunti ang pintuan ng bahay. Hindi ko alam kung dahil ba sa hangin kaya gumalaw ito, pero nang tumapat ako sa tapat ng pintuan, may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Hinaplos ko ang leeg ko at biglang may narinig akong mahina. Halos hindi marinig na pag-iyak mula sa loob ng bahay. Napalunok ako. Tila ba may isang kaluluwang umiiyak ng tahimik, hindi nagpapakita ngunit naroon lang, nanonood at naghihintay. Sumilip ako mula sa pintuan. Madilim sa loob, ngunit nakita ko ang balangkas ng mga lumang kasangkapan. Isang upuang tumba-tumba. Isang lamesa na natatakpan ng alikabok at mga punit-punit na kurtina. Nang bigla mula sa ikalawang palapag, narinig ko ulit ang pag-iyak. Mas malinaw ngayon. Isang babae humihikbi na parang nagdadalamhati. Sa takot ko, napaatras ako ngunit hindi ko maiwasang manatili. Parang may humihila sa akin papasok, parang hinihikayat akong pakinggan ang mga hinaing niya. Maya-maya pa, may nakita akong liwanag sa taas ng hagdan. Isang siluetang babae ang dahan-dahang bumababa mula sa ikalawang palapag. Nakaputi siya, hindi ko maaninag ang kanyang muka pero naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, parang napako ang mga paa ko sa lupa. Mas lumalapit siya at habang pababa siya, palakas ng palakas ang kanyang pag-iyak. Sa paglapit niya, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Ang sakit na dinadala ng isang ina na nawala ang kanyang anak. Sa puntong iyon, alam ko na kung sino siya. Siya ang ina na nawala sa katinuan matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. Tila ba hinahanap niya pa rin ito, hindi pa rin matanggap ang pagkawala. Tumigil siya sa harap ng pinto. Tinititigan ako ng mga mata niyang wala ng kaluluwa at bigla niyang sinabi sa malamig na tinig, "Nasaan siya?" Halos mawalan ako ng hininga sa takot. Agad akong tumakbo papalayo, hindi na lumingon. Naririnig ko pa ang kanyang boses, humahabol, paulit-ulit na tinatanong, "Nasaan ang anak ko?" Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga matatanda tungkol sa bahay. Sinabi nila na hindi ako ang unang nakaranas ng ganoon. Marami nang nakakita sa babaeng iyon. Palaging may hinahanap, palaging may tanong na hindi masagot. Simula noon, iniiwasan ko nang dumaan sa likod ng abandonadong bahay. Pero tuwing dumadaan ako malapit doon, pakiramdam ko'y may malamig na hangin na sumusunod sa akin, parang hindi pa rin siya matahimik.